Yes, hello. Magandang hapon and congratulations. My question na lang is, siguro muna sa kay Direct Fifth and yung main cast, how do you feel na kayo ang opening salvo ng Viva One for 2026? Is it a pressure for you, Direct Fifth? Siyempre, pag mahal mo naman yung ginagawa mo, lagi may pressure. Tapos, siyempre, bagong taon, gusto mo maging maganda yung start ng taon mo. And maganda yung mabigay mo sa mga fans, na, lalo na very iconic and very loved itong novel na to, which is yung My Husband is a Mafia Boss. So, may pressure, pero excited din at the same time. And same question kay Ren at kay Joseph. Pressure ba na kayo ang unang handog ng Viva One for 2026? And follow up lang, first team up nyo, di ba? Yeah, first team. Ayun, kumusta working with each other for the first time? Well, first of all, matagal na po namin pinaghahandaan to, and very grateful and thankful na nabigyan kami ng chance and sa tiwala ng Viva. And of course, we dedicate this to Yana Loves You. You know, she may be have passed on, but her book lives on. So very meaningful sa amin itong ginagawa namin project. And working with Ren, yeah, first time. Actually, nung first time ko pa lang siyang ma-meet, everything just parang andali. Parang naging smooth lahat yung takbo ng friendship namin. And I got to know her. And yeah, I'm so excited to work with her. She's so talented and sobrang passionate na sa ginagawa niya. Pati ako nahawa sa passion niya. And which is good kasi alam kong maghihilangan kami pataas. Ako po, sobrang po akong kinakabahan talaga. As in last year pa. Actually, September pa lang. Alam ko na po. And sobrang po ako nagpapasalamat sa mga boss dahil pinagkatiwala po nila sa akin to. And of course, sa lahat po ng mga tao, sa mga supporters, sa mga araw-araw nagko-comment na si Amy, dapat si Ren. Ang laki pong tulong doon. Kasi actually, doon po sila nag-base, sa inyo po. Nag-base sila sa kung sino pipiliin nila, sa kung anong sinasabi ng mga tao. Nakinig po talaga ang Viva sa inyong lahat. So maraming salamat po. And of course, super excited. Mas nangingibabaw yung excitement kaysa kaba. And here we go. Working with Joseph Ren for the first time, kumusta? Actually po, nung meet and greet namin, nagulat din po ako na hindi po ako ganun kanahirapan na mag-connect sa kanya. Kasi lahat po talaga napansin na parang, first time ba talagang magkakilala? Bakit ang close ko agad? Parang ganun po. Kasi iba yung pakiramdam kapag magaan yung aura and energy ng isang tao. And na-feel ko po yun kay Joseph. So hindi po ako nahirapan. And I guess makakatulong po yun sa magiging rapport and connection namin on screen na I think nag-work naman po. So we're so excited and marami kayong dapat abangan. I'm telling you guys, marami kayong dapat abangan. We're so excited. Thank you. Ayun, salamat and congratulations, guys. Thank you po. Thank you so much. And moving on to the Daily Tribune, let's hear from Jeff Fernando. Hello po. First question is for Direk. Ayun. Question natin is since nag-pass on na si Yana, paano pag may adjustment sa scene or may idadagdag na scene or totally naging faithful kayo dun sa book, paano ang naging proseso dahil nakalapin na ba agad dapat or faithful dapat sa lahat ng sinulat? As much as possible po, naging faithful kami dun sa libro, sa novel, sa sinulat ni Miss Yana kasi minahal na talaga siya ng maraming fans eh. And dun pa lang, nung binasa pa lang namin yung libro, talagang ma-in-love ka na sa sinulat niya, sa storya. So wala na kami masyadong babaguhin pa. Kung ano yung minahal ng tao, ng fans, yun yung ibibigay and yun yung i-expect ng mga fans. Okay. Next question is for Ren and Joseph. Ayun, kita sa teaser yung angas na pinakita yung dalawa doon sa character. And at the same time, dapat, di ba, parang may charm and lovable sa audience.
So kanino kayo kumuha ng peg or inspiration para dito? Back in inspiration, actually, I guess towards each other, because you know, like I said, I'm really enjoying working with Ren. You know, we talk so much. We talk about movies, performances, favorite actors, favorite movies, and yeah, we really get along. Kaya, you know, every time we get a chance to work, you know, to get an opportunity to work, talagang we maximize it and we don't take it for granted. Kaya, you know, lumalabas talaga siya. Okay. Ren, pahabol na lang ng question. Do you consider this a new chapter ng career mo? Parang fresh chapter na nagbubukas for you? Ayun, kinoconsider mo ba ito na fresh chapter sa career mo? Siyempre po, as in, ang tagal ko pong nag-antay, ang tagal kong hinintay to, ang dami ko na rin pong napagdaanan, ang dami ko na nagawa. So parang answered prayer po talaga siya. Parang mag-uumpisa talaga tong taon na to na parang binigay talaga ni Lord kung ano yung matagal ko na pong ginugusto sa buhay ko. And of course, I'm so grateful at hindi po ako makakalimot sa mga taong tumulong sa akin at sa mga sumusuporta sa akin hanggang ngayon at mga naniniwala. And yun po sa question niyo po kanina kung sino po yung mga naging peg namin. Ako po, nakatulong sa akin yung pagnood ko po ng isang Japanese series. Meron po akong pinanood ng Japanese series na medyo close dun sa kwento namin. And kakaiba po kasi si Amy eh. Mahirap actually maghanap ng kapeg niya. She's really one of a kind. So parang ako, nag-stick talaga ako sa kung ano yung nasa libro. And gumawa po ako ng sarili kong kumbaga, identity talaga ni Amy. So, yun, binasa po talaga yung libro, cover to cover, twice. Ganun po sobrang gusto ko pong mabigay talaga sa mga tao kung ano po yung gusto nilang makita and kung ano po yung deserve nila. Okay, thank you and congratulations. Great stuff. Thank you so much. Now moving on to the Manila Bulletin, we have Robert Requentina. No, magandang gabi po. Okay, I would like to ask yung other cast, yung ibang members ng project. So, what makes you excited about being part of this project? All right, let's start from this side naman. Okay, from this side closest to me. Ito. Check, Yes, one, yes. two. Para sa akin po, Alamat RG, on behalf of Alamat, sobrang thankful po ako and grateful for giving this opportunity, lalo na kay Lord. Maraming salamat po. And ayun po, sobrang kinakabahan and gusto ko lang din gawin yung best ko for this project. And para, ayun, nasabi nila, para maipakita yung Jacob Lee na hinahanap nila. Hello everyone, my name is Mara Delgado, and yeah, this is actually my second time with the Viva One series, but this is one major role na binigay sa akin. Sobrang exciting and sobrang thankful kasi in the past, na ipapakita namin, well, #days, na ipapakita yung pagsayaw. Ngayon naman, may showcase namin yung, may showcase ko yung acting talent naman na meron. So, sobrang exciting and abangan nyo, sabi nga nila, sobrang daming exciting na kaabang-abang, kaya abangan nyo lahat yun. Hello po, I'm PJ and ay tulad din naman sinabi ni Joseph and Direk, sobrang meaningful po ng story na to, ng libro. And sobrang minahal siya ng napakadaming tao, kaya sobrang grateful ako mapasama sa isa sa mga cast. Lalo isa din sa yung ipoportray kong character dito is Sebastian Luric and parang tumatak din siya sa isip ng mga readers kasi. And ayun, isa to sa mga major roles na napasama ako. And like pangalawang project ko under Viva One. So ayun. And ako naman po si Kyoso and
syempre thankful po ako dahil nagkaroon po kami ng major projects po ulit. And ayun, thankful po kami sa mga bosses po namin, sa director po namin, sa mga main cast po. And very excited po, syempre, different genre po. And ayun, abangan niyo po yung mga kaganapan po sa series na to. Ako po si Aaliyah, and I play Shan Venice Perkins. I'm very excited kasi this is actually one of my very first relevant roles po talaga. So what I'm most excited for, aside from being grateful for being chosen, for being trusted with this role, sobrang excited po ako to prove to the fans of the show that I'm capable of what Shan Venice Perkins is capable of. Hi, I'm Icy. So this is my first ever show, and I'm just very excited to learn from everybody, learn from the character, and show them what I have to offer. Ako si Kelly Hermes. Hello everyone, I'm Sarah, and I too am very grateful to be a part of this project. It really is so different from anything I've ever worked on before. It's not just romance, comedy, it also has action, and it really is a blessing po to be a part of this group of talented actors po, and it's very different po kasi with my character now, Amicel Cross, sobrang iba po siya sa mga past characters that I've worked on, Freya and Shira. And I also wanted to say that it is a challenge, but it is a challenge that I am honored to take on. And yes, that's it. Hello everyone, ako nga po pala si Dan Aquino and I play the role of Louis Perkins. Masaya po akong nandito ako ngayon. Sana po kayo din, masaya din kayo lahat na nakita ko ngayon. Thankful po ako kay Lord sa mga bosses and sa main cast na pod. And sa mga sumusuporta at susuporta pa lang. Marami po kayong abangan. Thank you po sa lahat. Okay, hello. So, ako nga pala si Jaime Eliana. Matagal ko nang pinaghihirapan maging artista, kaya sobrang lucky ko na nakakuha ko ng ganitong proyekto. Bata pa lang ako, pinaghihirapan ko na sumisikap na ako maging artista, kaya I'm super grateful, super excited na mapapakita ko sa inyo na kaya ko talagang maging artista katulad ng mga nandito. So now I'm gonna pass the mic to Kaiser, my good friend. Very good guy right there. Hello po, good evening. Once again, my name is Frost, and you know what? Gusto kong sinabi Direct Fifth kanina lang, kung mahalaga sa'yo, talagang may pressure. And with that being said, stepping into the world of Mafia Boss, it really is, you know what, I'll say it's big shoes to fill, and we got the balls to do it. You know, we've been preparing this since last year, and to many people, this is what got them into Wattpad. You know, this goes way, way back, and there are many, many fans, and we want to do them a service. And you know, with that said, like, we're just all very excited to be doing My Husband's a Mafia Boss.